Ang nakaraan sa ating kwento ay dito nga nagalit itong si Pan Lian dahil na one hit lang ni Shuhan ang kanyang boyfriend, kaya naman nag-transform ito at agad itong umatake sa ating bida. Si Shuhan na alam na pasugod si Pan Lian ay naghanda na ito upang ibigay niya ang damage ni Pakito na naka-Blade of Despair. Maya-maya nga ay tumama na nga ang suntok ni Shuhan at makikita natin na tumilapon ito sa lakas na kanyang natamo. Dahil sa lakas nga ng suntok ni Shuhan ay makikita natin kung paano natilapon ang hangal na si Pan Lian at sa lakas nga nito ay nawasak ang pader na kanyang binagsakan. Sa natamong pinsala ng tungaw na si Pan Lian ay hindi na ito makabangon at agad naman sinundan ng may pangmamaliit na salita ang hangal na si Shuhan sabay sabi na mahina pa daw ang mga ito. Nang makalapit na nga si Shuhan sa dalawang hangal na nakahandusay pa din sa lapag ay naisip niya na maswerte peren daw ang dalawang hangal dahil nakakain sila ng paranormal fruits. Bukod pa dito sinabi pa ng hangal na ang paranormal fruit ay iba sa spiritual fruit dahil sa pagkakaalam niya madami ding mga cultivators ang kumain ng paranormal fruits noong nakaraang buhay niya. Ang sintomas ng isang cultivators na makakakain ng paranormal fruits ay malakas sa umpisa pero limitado lang ang growth potential nito. At kung umabot na nga ng late stage lahat ng mga kumain ng paranormal fruits ay mawawala o mamamatay. Dugtong pa ng hangal ay ang iba naman daw na paranormal powers ay kakaiba. Isa nga daw ang nakilala niya noong nakaraang buhay niya ay talagang napakamalas nito, dahil kahit saan siya magpunta ay iniiwasan ito ng mga tao. Habang nagkukwento pa ang tipaklong na si Shuhan, ay bigla na lang may malakas na pagyanig sabay nawasak ang isa sa mga gusali na malapit lang sa kanilang kinatatayuan. At dito nga ay makikita natin ang isang pugita na halimaw nang makita nga ito ng tipaklong na si Shuhan ay sinabi niya na nagpakita na din ito sa wakas, dahil alam ng ating bida na kapag nagsimula na ang energy revival ay magsisilitaw ang mga mababanggas na halimaw kasabay din ito ang paglitaw ng mga mahahalagang kayamanan. At sinabi pa ng hangal ay noong nakaraang buhay niya ay mayroon nga lumitaw na isang halimaw sa kanilang paaralan at mahigit sa 100 ang mga namatay na estudyante. Nang makapasok na nga sa campus ng paaralan ang halimaw ay agad itong nag-amok at hinabol ang mga estudyante. Habang tumatakas ang mga hangal na estudyante ay sumisigaw sila ng tulong at ang iba naman ay napapatanong na lang sa kanilang sarili kung ano ang bagay na kanilang nakikita. Dahil nga ang ibang estudyante ay natatakot ang iba naman ay umiiyak na lang at hindi makagalaw sa sobrang takot nito. Nang makita nga ng halimaw ang isang estudyante na umiiyak ay agad itong inatake ng mabilis. At nang makita nga ng ating bida ang estudyante na aatakihin ng halimaw ay akma niya nga itong ililigtas ngunit naunahan lang siya ng isang sexy na si Lu Yanzi. Napatingin na lang at natulala ang hangal na si Shuhan sa ginawa ng sexy na si Lu Yanzi sabay sabi ni hangal ng lameka ayo oy, sagot naman ni Lu Yanzi, ay ayaw Cole bata pa ko Cole. Charot lang. Nang mailigtas na nga ni Lu Yanzi ang bata ay agad naman niya itong itinabi kay Shuhan na tulala pa din dahil nakakita siya ng sexy na mala Ivana Alawi ang datingan. Dito ay nakita natin na nagkamalay na ang dalawang hangal ay bigla itong nagulat at natakot kay sexy Ivana ay ka Lu Yanzi pala. Ngunit nang mapansin agad ito ni Lu Yanzi sabay sinabihan niya naman itong kumalma at dagdag pa nito na wag silang matakot dahil protektahan daw sila nito sa halimaw. At nang makilala nga ito ng tipaklong na si Shimenching ay agad naman itong nagpa-cute, at binati niya pa ito at sabay ng bola pa ito na halatang sip-sip. Agad namang sumabat at sinang-ayunan ito at sabay nagparinig ang hangal na si Pan Lian sabay nagsabi na buti pa nga daw si President Lu ay tumutulong. Dagdag pa nga ng hangal ay di katulad ng iba dyan na martial art na nga lang ang alam ay hindi man lang daw ito tumutulong, sabay binola niya din at binati ang hangal na kanilang presidente. Napatingin na lang ang ating bida sa dalawang tipaklong na batid niya na siya ang pinatatamaan ng mga tungaw na si Shimenching at hangal na si Pan Lian, at nagdagdag pa nga ng sinabi ang tipaklong sa ating bida na hindi man lang daw iniligtas ang kawawang bata kanina. At nang papaalis na si President Lu ay sabay pang nagsabi ang dalawang hangal na simula daw ngayon ay sa kanya na daw ito susunod at may ngiting nakakapeste. Sa mga sinabi ng dalawang hangal ay hindi ito pinansin ni President Lu Babcos ay inutusan ang ating bida na alagaan niya ang bata dahil lalabanan niya ang halimaw. Bago nga si Lu umalis ay sinabihan silang tatlo, na simula ngayon ay silang tatlo ay sa kanya na magtratrabaho. Dagdag pa niya na kung sila daw ay makakagawa ng maayos na gawain ay bibigyan niya ito ng gantimpala. Sa mga sinabi nga ni Lu Yanzi ay makikita natin na hindi natutuwa at nagulat ang hangal na si Shuhan,
dahil parang hindi siya makapaniwala na ililigtas siya at bibigyan ng gantimpala ng isang hangal na babae. Sa isip-isip pa nga ng hangal nating bida ay para talagang nagbibiro ata itong si Lu, dahil ang pagkakaalam niya ay hindi niya kailangan ng tulong ng isang mahinang nilalang. Habang nagmumukmok ang hangal na si Shuhan ay sabay namang inaalisa naman ang mabangis na halimaw ni President Lu, at sambit man ito ay na nasa level 2 ang halimaw kaya gagamitin niya na lang ang kanyang espada. Agad namang lumipad si Lu Yanzi sa halimaw upang labanan ito, dahil nakita nga ng mga hangal na lumilipad si Lu Yanzi ay manghang-mangha ang dalawang hangal na si Pan Lian at Shi Menqing. Pero ang ating bida ay nakatitig lang ito at sinabi na si Lu Yanzi ay malamang isa sa mga membro ng Hidden Family na sa nakaraang buhay niya ay hindi man lang niya ito natagpuan. At sa pag-aanalisa pa nga ng hangal ay malamang mayroon itong tinatagong isang sikreto sa kanyang pagkatao. Nang mapansin ni Shuhan ang bata ay agad niya naman ito sinabihan na aalis na sila dito dahil napakadelikado ng lugar na ito. Ang akala ng hangal ay sisang-ayon ng bata ay bigla na lang nagsalita ito sabay sabi na kalma ka lang dyan tungaw dahil kayang talunin ni ating sexy ang halimaw dahil ito ay lumilipad. Dagdag pa ng bata ay wag itong mag-alaala dahil matatalo ito ni ate sexy. Dahil sa mga sinabi ng bata ay napangiti na lang ang hangal na ating bida ng may pagkahiya at pagkainis. At dahil nga sa sitwasyon ngayon ay naisip na lang ng tipaklong na si Shuhan ay naiba na ang mga nangyari ngayon sa nakaraan dahil niligtas ni Lu Yanzi ang paaralan, kasi ang pagkakaalam niya ay walang magliligtas dito sa kanilang paaralan kundi madami lang ang namatay. Habang nilalabanan ni Lu Yanzi ang halimaw ay naisip niya na kailangan na niyang magmadali sapagkat marami sa mga mangyayari at magaganap ay alam niya kaya babaguhin niya ito ng kaunti. Di rin nagtagal ay natalo na nga ni Lu Yanzi ang halimaw at nang mapansin niya si Shuhan na sa isip-isip niya ay magaling din sa pakikipaglaban ito at sa tingin niya ay parehas lang sila ng class, dagdag pa ng hangal na kailangan niya itong makuha si Shuhan para kanyang gawing isang alipin at sa tingin niya ay dapat magawa niya ito sa madaling panahon. At dagdag pa nga nito ay ordinaryong tao lang si Shuhan at walang alam na ibang mga bagay kaya madali lang sa kanya na makuha ito. Ang hindi alam ng hangal na si Lu Yanzi ay hindi ordinaryong tao si Shuhan kaya malalaman niya din ito balang araw. Nang lumipas na ang ilang araw ay pumunta na nga ang hangal na si Shuhan sa Jingxi Canyon sa lugar kung saan magpapakita ang isang legendary item. At nang makarating na nga ang hangal sa Jingxi Canyon ay laking gulat niya nang makita niya na madami ang tao na nakaabang dito. Dahil sa pagkakaalam niya ay sa nakaraan niyang buhay ay 2 miyembro lang ng Hidden Family ang nakaalam sa magaganap dito sa Jingxi Canyon. Dagdag pa nga ng hangal ay kung papaano nalaman ito ng ibang tao kasi batid niya na iilan lang ang mga nakakaalam neto. Habang nag-iisip ang ating bida ay bigla na lang may nagsalita na isang tuko na nagsasabi na parang totoo nga ang nabalitaan niya, na dito nga sa Jingxi Canyon lalabas ang isang legendary item. Dagdag pa ng hangal na ang akala niya ay hindi totoo pero sa nakikita niya daw ay totoo ito dahil nandito ang mga cultivators at ang mga paranormal. Sambit pa nga ng tuko ay pagswertehin daw siya na kanyang makuha ang holy treasure ay malamang sa malamang ay nagiging bilyonaryo na siya. Sa mga sinabi nga ng tuko ay mayroon namang isang mangmang na nagsasabi na wag ito masyadong umasa dahil nakikita mo naman na napakarami ng mga cultivators at mga paranormal ngayon dito. At dagdag pa ng tipaklong na malabo nga daw makuha nila ang kanilang ninanais na kayamanan. Pahabol pa nga ng Model Doll na tipaklong ay kahit na mga ordinaryong tao lang ang mga ito ay mahihirapan pa rin nilang talunin ang mga ito. At dahil nga sa mga sinabi ng tipaklong ay paalis na sana ang tungaw pero nang pagkatingin niya sa bandang likuran, ay nakita niya ang hangal na si Shuhan kaya biglang napangiti ito na parang nakakita ng isang kayamanan sa tuwa. At nang mapagtanto nga niya na si Shuhan nga iyon ay sabay tinawag niya itong Panginoon si Shuhan, at agad namang nagtanong kung ano daw ginagawa niya dito. Sabay lapit at agad hinawakan ng tipaklong ang kamay ni Shuhan at nagsabi will you marry me? Sure lang. At dahil sa tuwa nga ng tipaklong ay nagsabi ito na nagkita na naman daw sila ulit sabay banggit na kinikilig daw ito nang makita niya ang ating bida, ay talagang nagdududa na ako sa tipaklong na ito parang ewan ko kayo na lang humusga. At nang mapansin nga ng ating bida na hinawakan ang kamay niya ay bigla itong naiirita sabay inalis ang kamay ni Liang Kankan sa pagkakahawak sa kanyang kamay, sabay nagsabi ito na nandito din pala ang tuko na ito, dagdag pa nga ng hangal na si Shuhan kung ginamit nga ba niya ang 9-leaf lotus. At sa tanong ni Shuhan ay agad naman sumagot ang hangal na si Liang Kankan na oo, at dagdag pa ng hangal ay kaya na niyang mag-absorb ng spiritual energy of heaven and earth,
At napansin din ng hangal na napakahalaga ng 9-leaf lotus sa kanya at talagang malaking pasasalamat na ibinigay niya ito sa kanya. Dagdag pa ng tipaklong na ang ibang tao nga na gustong mabuksan ang kanilang immortal cultivation qualification ay bumili pa ito ng prutas na nagkakahalaga ng $1,000,000, pero si Shu Han ay ibinigay lang sa kanya ang lotus ng libre kaya sobra-sobrang pasasalamat niya dito sa ating bida. Dahil nga sa dami ng sinabi ng tipaklong na si Liang Kankan ay naiinis na ang ating bida sabay bigla niya na lang itong pinahinto at sabay sabi na wag siya nitong tawagin na Panginoon, dahil ang pangalan niya ay si Shu Han, at pagkatapos magpakilala ay nagtanong si Shu Han kay Liang Kankan kung ano na nga ang sitwasyon dito sa Jingxi Canyon. Sa tanong nga ng hangal na si Shu Han ay agad-agad namang sumagot ang tipaklong na si Liang Kankan, na kaya marami ang tao ngayon dito ay may nagpost na hindi kilala sa hidden web na dito nga daw sa Jingxi Canyon magpapakita ang isang legendary item. Agad namang nagtaka si Shu Han kung bakit pa nga ibinalita pa ng hangal ang mangyayari sa Jingxi Canyon ay pwede naman itong magpunta ng pasekreto, at napag-isip-isip na naman ng hangal na sa nakaraang buhay niya ay hindi ito ang nangyari at nang bigla na lang nagsigawan ang mga nandoon dahil may biglang dumating, at napatingin na lang ang hangal na si Shu Han sa dumating na mga nilalang. At nang mapansin niya nga ito ay nakita niya si Lu Yuanzi na isa nga talaga itong miyembro ng Hidden Family. Dito ay nakilala ng mga nandoon na tao ang mga dumating na tunatawag nilang Lu Family, na si Lu Yuanzi ay ang pangalawang tagapagmana ng Lu Family. Dito ay may isa pang hangal na dumating na tinatawag na si Feng Zhenting na tagapagmana naman ng Feng Family. Habang naglalakad nga papalapit itong tipaklong na si Lu Yuanzi ay madami naman ang mga bumabati sa kanya na halatang respetado itong tao. At nang makita nga ng hangal na si Liang Kankan ang dalawang miyembro ng mga Hidden Family ay nawala na ito ng pag-asa na may makukuha pa sila, dahil nga ang dalawang pamilyang ito ay napakakilalang pamilya sa Nandao City dagdag pa nito na si Lu Yuanzi ay napakamakapangyarihan at wala daw silang laban dito. Hirit pa nga ng hangal ay magkakilala ang kanyang pamilya at ang pamilya ni Lu Yuanzi at kung nais ni Shu Han ay ipapakilala niya nga daw ito. Sa mga sinabi nga ng tipaklong na si Liang Kankan ay sumagot naman ang ating bida na hindi siya interesado sa mga hangal na ito, sabay aalis na sana ang ating bida na si Shu Han ay bigla na lang may tumawag sa kanya, at pinipigilan siyang umalis nito. At nang marinig nga ng hangal na may tumawag sa kanyang pangalan ay agad naman siyang huminto upang hanapin kung sino ang tungaw na tumawag sa kanyang pangalan. At makikita nga natin na si Pan Lian ang salarin ng pagtawag sa kanya at sabay agad naman nagsabi pa ang hangal na si Pan Lian na bigla na lang itong tumakas sa school noong nakaraan. Dugtong pa nga ng tipaklong ay maswerte nga ito dahil classmate niya sila kaya hindi ito naparusahan ni Lady Lu Yuanzi dagdag pa nga ng madaldal, at pagkatapos ngayon bigla na lang din ito aalis na hindi man lang babatiin si Lady Lu Yuanzi. Kasi nga ang gusto ng ating bida ay siya ang batiin ni Lu Yuanzi araw-araw halaoy. Mga hangal lang makakagets netong joke. Sabay sumabat na din ang tungaw na si Shimenching na nasa pamamahala na nga sila ni Lady Lu Yuanzi dahil napakalayo ng lakas ni Shu Han kay Lady Lu Yuanzi. Ang hindi lang alam ng mga hangal na ito ay ayaw lang ipakita ng ating bida ang kanyang tunay na lakas. At dagdag pa nga ng tipaklong na bumalik na nga ito upang magbigay galang ito kay Lady Lu Yuanzi. Dahil sa inis at gigil na ang ating bida ay pinagmumura niya na lang ang mga ito. Dahil sa sinabi ng hangal na si Shu Han ay nagulat na lang bigla ang mga tipaklong sa kanilang narinig pati si Liang Kankan ay napaubo na lang ito, at hindi makapaniwala sa mga nasabi ni Shu Han. Para maiba ang kaganapan ay bigla na lang tumawa ng malakas ang tungaw na si Liang Kankan para sa kanya mapunta ang atensyon ng mga hangal at hindi na mapansin ang sinabi ng kanyang kaibigan. Sabay pabulong na nagsabi ito sa ating bida na pinahiya niya daw si Lu Yuanzi talagang napaka-cool niya. Dahil sa pagmumura niya at napatulala nga ang mga hangal kaya lodi na niya ito. Nang papaalis na ang ating bida ay nagbitaw pa ito ng salita na wala siyang mapapala dito sa mga fatang inuminyo masustansya ito. Dahil nga sa mga sinabi ng hangal na si Shu Han ay dali-dali naman nagsumbong ang mukhang tumbong na si Pan Lian kay Lu Yuanzi, na dapat nga daw parusahan niya si Shu Han dahil napaka-arrogant neto. Sa sumbong nga ng hangal na si Pan Lian ay agad namang nagsalita si Lu Yuanzi na arrogant nga ito at walang takot ang tungaw na si Shu Han ay hayaan na lang itong makaalis. Sambit pa nga nito na kapag makita na ni Shu Han ang tunay niyang kapangyarihan ay malamang matatakot na ito at susunod sa kanya. Dagdag nga nito na may pagkainis at halatang napikan ito at nagsabi na si Shu Han pa nga lang ang unang nagpaiya sa kanya sa maraming tao, at binyantaan pa ito na hindi pa ito tapos sa kanya.
Habang naiinis ang tungaw na si Lu Yunzi ay biglang lumapit at nagsalita ang hangal na si Feng Zhenting na kayang-kaya niya itong si Shu Han. Dagdag pa ng hangal ay para lang itong palaka at tutulungan niya nga itong patayin sa bundok kung saan papunta si Shu Han. Sa mga sinabi nga ng hangal na si Feng Zhenting ay sinabihan naman agad siya ng tungaw na si Lu Yunzi na tumigil siya at huwag siya nitong pakialaman, at dagdag pa niya ay lubay-lubayan siya nito. Nang marinig nga ng hangal ang sinabi ni Lu Yunzi ay napatahimik na lang ito at inisip nito na napakabastos talaga ni Lu Yunzi, at dagdag pa nito na kapag makuha niya ang treasure ay malamang kusa na itong lalapit sa kanya ang bastos na si Lu Yunzi. Sabay tanong sa kanyang kasama kung kumusta na ang pangyayari dito. Agad naman sumagot ang mukhang bukayo na matanda na wag na itong mag-alala dahil sa mga effort ng kanilang pamilya ay siguradong mapupunta sa kanya ang heavenly treasure dito sa Jingxi Canyon. Bumalik tayo sa ating bida, pagkalipas nga ng 3 araw sa bundok ng Jingxi Canyon ay makikita natin na nag-cultivate si Shu Han na may nakapaligid sa kanya na malalaki at walang buhay na mga halimaw. Habang nag-cultivate ang hangal ay iniisip niya na sa kalahating araw ay madami siyang nakitang mga prutas at kahit nga na ang mga bantay ay mababangas na halimaw ay hindi ito umubra sa kanya. Dagdag pa ng hangal ay kahit nga hindi kasing bisa ng Ruryopsis fruit ang mga nakuha niya ay makakatulong naman ito na makatungo sa peak foundation stage, at pagkatapos ay matutupad na ang pinapangarap niyang perfect foundation stage sa kanyang nakaraang buhay. At nagkwento pa nga ang hangal na si Shu Han na sa nakaraang buhay niya ay kahit anong gawin niyang pag-cultivate ay hindi man lang siya umabot sa level ni Regal. Sino kaya itong Regal na kanyang binanggit? At dugtong pa nito ang malaking dahilan ay ang hindi niya nakuha ang perfect foundation stage dahil ito ang napakamahalagang epekto para mabilis ma-improve ang kanyang pag-cultivate. Pag ang isang cultivator ay may perfect foundation stage ay ito na daw ang pinakamahusay sa lahat ng cultivators. Sa nakaraang buhay niya ay umabot lamang siya sa God Foundation stage na 2 stage na lang at maaabot na niya ang perfect foundation stage. Dagdag pa ng hangal na ang nangyari sa nakaraan niya ay isang malaking kabiguan kaya ngayon ay babaguhin na niya ito at pipilitin niyang abutin ang perfect foundation stage. Pagkatapos nga ng tungaw mag-cultivate ay agad naman siyang naglakad papaalis sabay sinabi niya na sunod naman na kanyang e-cultivate ay ang kanyang holy skill, na kung tawagin niya ay the Holy Heaven skill. Tugon pa ng hangal na kung makukuha niya ang skill na yun ay magkakaroon siya ng isang holy body na mahirap tibagin at palambutin ng kahit nasa suntok pa ito ni Saitama. Pagmamayabang pa ng hangal na si Shu Han ay madali lang niya itong makukuha ang skill pero kailangan niyang maabsorb ang mga ugat at dugo ng ferocious beast. Pag maabsorb na nga niya ang ugat at dugo nito ay unti-unti itong magiging holy body ang katawan ng halimaw at pwede na itong kuhain. Pero kung nasa later foundation stage ka na ay pwedeng i-absorb ang kahit ang isa lang sa dalawa at makukuha mo para maging holy body. Dagdag pa ng hangal ay isa din na pwedeng mapagkukuhanan ng holy body skill ay ang i-absorb ang essence ng legendary beast na mahirap hanapin, sambit pa nito ay ito ang mga dahilan kung bakit napakahirap makuha ang holy body. Pagkalipas ng isang araw ay makikita natin na may hawak na prutas ang ating bida. Nakatulad naman ng isang dragon fruit pero kulay ginto ito at kumikinang na tugon pa ng hangal ay ang prutas na hawak niya ay mababa lang ng 2 level sa Ruryopsis fruit na una na niyang inabsorb noong nakaraan. Habang nag-iisip ang ating bida at nakatayo ito sa bandang ilalim ng puno na kanyang pinagkuhanan sa prutas, ay bigla niyang naramdaman na may kakaibang paparating sa kanya at duda niya ito ay isang patagang atake. Kaya agad siyang naghanda upang ilagan ito at sa tamang timing at tamang iwas ay nailagan nga niya ito at agad siyang sumigaw ng kung sino ang mga ito at inutusan niyang lumabas sila. Sa sinabi nga ng hangal ay may bigla na lang isang tungaw na nagsalita sabay sabi na napakabilis nga ng galaw at pag-iwas ng ating bida sapagkat hindi ito tinamaan ng kanyang atake. Agad namang lumabas ang 3 tungaw na may mga hawak na mga sandata na mga baril, soundang bolo at mga rocket launcher. Hindi naman nag-atubili at nagsalita na ang isa sa mga tungaw na parang palong ng manok ang buhok nito, na nga sasabi kay Shu Han na bitawan niya ang hawak nitong bilat ay este prutas pala. Dagdag pa ng tungaw na may palong ng manok ay siya daw si Longbat iyan, pagkatapos ay tumugon pa ito at dahil hindi mainit ang kanyang ulo ay lumuhad at humingi ng tawad ang nating bida ay pagbibigyan at pakakawalan na niya ito. Sa mga sinabi nga ng tungaw na si Longbat iyan ay hindi man lang natinag ang atay ng ating bida. Tapos sabay inasar niya pa ang tungaw at sinabi niya napakapangit ng mukha nito at bagay sa pangalan niya.
Dagdag pa ng hangal na ating bida ay napakahangal daw ng nanay nito dahil napaka-pangit ng ipinangalan sa kanya. Sa mga nasabi nga ng hangal na si Shuhan ay makikita natin na parang iiyak na bata ang tungaw na may palong at agad inutos sa isa ding tungaw na paputukan si Shuhan ng rocket launcher. Nang mapansin ni Shuhan na tutuluyan siyang atakihin ay naiisip niya na kahit pangit itong si Longbat iyan ay may utak din ng kaunti dahil naisip niya na magdala ng ganitong mga armas, kasi ang ganitong first energy revival pa lang ay halos lahat ng mga simpleng cultivators ay hindi kayang sanggain ang mga ganitong armas. Kung umabot ka sa video na ito, ibig sabihin na gustuhan mo ang kwento, kaya naman humihingi ako ng kaunting suporta kahit isang like lang. Kung nais nyo naman na malaking suporta ay huwag nyo kalimutan pindutin ang subscribe at notification bell para buwan mano ka kung may i-upload ako na bagong video. Salamat mga hangal.